Itinapon nila ako sa impyerno habang nagpapakasasa sila sa dugong pinagpawisan ko. Sa gabing nag-aagaw buhay ako, sa ilalim ng mga gumuhong semento, nagdiriwang ang asawa ko sa kama ng kanyang kabit. Patay na ang asawa ko, asikasuhin na ang insurance. Ang malamig niyang utos, pero nagkamali sila. Ako ay babangon mula sa abo upang bawiin ang anak ko. Handa na ba silang salubungin ang demonyong sila mismo ang lumikha? Tala, huwag ka nang magpaliwanag. Kulang ang pinadala mo ngayong buwan. Paano na ang maintenance ni Mama? Ganyan ka na ba kawalang puso? Wala ka na bang utang na loob sa pamilyang nagbukas ng pinto sa'yo noong wala kang matuluyan? Ang boses ni Valeriano sa kabilang linya ay hindi bakas ng pangungulila. Ito ay malamig, matalim, at puno ng panunumbat na tila bawat salita ay isang latay sa likod. Ang dating malambing na tinig na nagpahulog sa loob ni Tala ay napalitan na ng isang mapang-aping tono na tila ba ang asawa niya ay isa na lamang tagasingil ng utang. Sa loob ng isang madilim at masikip na silid-imbakan ng ospital sa gitna ng disyerto, dahan-dahang ibinaba ni Tala ang kanyang kutsara. Ang kanyang hapunan, isang maliit na bahagi ng lumalamig na kanin at tirang ulam mula sa kantin, ay hindi na niya magawang lunukin. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa nanginginig na screen ng kanyang lumang cellphone, kung saan nakadikit ang isang punit-punit na sticker ng bituin, ang paboritong disenyo ng kanyang anak na si Amihan. Pasensya na, Val. Alam mo namang nagkaroon ng gulo dito sa malapit na bayan. Maraming sugatan, maraming kailangang gamot. Naantala ang sweldo namin dahil sa krisis, sagot ni Tala sa mahinang tinig, habang ang kanyang kabilang kamay ay pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang tuhod. Pero sinisiguro ko sa iyo, sa susunod na linggo, maglalakad ako patungo sa remittance center kahit gaano pa kadelikado ang daan. Sinisiguro, Tala, puro ka pangako. Samantalang kami rito, halos hindi na makakain ng maayos dahil sa pagtitipid para sa pag-aaral ng anak mo, muling singhal ni Valeriano. May narinig si Tala, nakalansing ng baso sa background. Kasunod ang isang mahinang hagik-hik ng isang babae na tila pilit na pinipigilan. Kumunot ang noo ni Tala. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Vale? Sino yon? May kasama ka ba? Sik! Ang tindi talaga ng paranoia mo. Television lang yon. Nanonood si Mama ng drama. Alam mo namang mahilig siya doon. Mabilis na sagot ni Valeriano. Ang boses ay biglang naging mapanuri at nagmamadali. Sige na, kailangan ko nang ibaba ito. Tandaan mo, Tala, ang pamilya ay sakripisyo. Kung nahihirapan ka dyan, isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Huwag kang maging makasarili. Namatay ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng imbakan ay naging kasing bigat ng isang sementong bumagsak sa dibdib ni Tala. Ang huling sinabi ng kanyang asawa ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag kang maging makasarili. Sa loob ng 5 taon, si Tala ang naging haligi ng pamilyang yon. Tiniis niya ang init ng disyerto, ang takot sa bawat putok ng baril sa labas ng ospital, at ang pangungulila sa kanyang anak. Ang bawat sentimong kinikita niya ay hindi napupunta sa bagong damit o masarap na pagkain para sa sarili. Lahat ay ipinapadala niya sa Pilipinas. Ang kanyang mga daliri ay mag-aslaw na dahil sa labis na paggamit ng disinfectant, at ang kanyang mga mata ay palaging may maitim na anino dahil sa kakulangan ng tulog. Tumayo si Tala at lumapit sa maliit na bintanang may rehas. Sa labas, ang buhangin ay tinatangay ng hangin. Lumilikha ng isang malabo at malungkot na tanawin. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at gusot na larawan ni Amihan. Hinaplos niya ang mukha ng anak sa litrato. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumausdos sa gilid ng papel na kupas na dahil sa pawis at luha. Amihan, anak, konting tiis na lang, bulong niya
Ang boses ay basag at puno ng pait. Para sa iyo ang lahat ng ito, para hindi ka maranasan ang hirap na dinaranas ni Mama. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na gumuguhit sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila sumasabay sa mabigat na paghinga ng gusali sa paligid. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at masakit, tila may nakabara na tinik na hindi niya mailuwal. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagod, ang tanging natanggap niya ay sumbat at hinala. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Hindi ito ang boses ng tao, kundi ang malakas na pag-ungol ng sirena ng ospital na hudyat ng panganib. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na panginginig na mabilis na naging malalakas na pagyanig. Napatingin si Tala sa itaas. Ang kisameng gawa sa luma at bitak-bitak na semento ay nagsimulang maglaglagan ng mga alikabok sa kanyang balikat. Ang mga gamot sa istante ay nagsimulang magbagsakan, lumilikha ng ingay na tila ba ang buong mundo ay nagkakapira-piraso. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong pundasyon ng gusali. Sa gitna ng pagguho, ang huling naisip ni Tala ay hindi ang kanyang sariling buhay, kundi ang mukha ng asawa niyang naging dahilan ng kanyang pag-alis at ang anak na tanging dahilan ng kanyang pananatili. Buhay pa kaya ako para makita ang katotohanan? O mamatay akong isang anino na kinalimutan na ng pamilyang pinag-alayan ko ng lahat? Amihan, bingi ka ba? Sabi ko, bilisan mo ang paglalaba. Huwag mong sayangin ang sabon. Mahalang bili ko riyan. Ang matinis na boses ni Doña Carmencita ay bumasag sa katahimikan ng tanghali sa loob ng malawak na bakuran ng kanilang bahay. Isang bahay na gawa sa matitibay na semento at magagarang baldosa, ang bunga ng bawat patak ng pawis ni Tala sa ibang bansa. Ngunit sa likod ng magandang bakod na ito, isang malupit na katotohanan ang nakatago. Si Amihan, sa edad na 5, ay nakaluhod sa semento habang pilit na kinukuskos ang isang tumpok ng maruruming damit. Ang kanyang maliliit na kamay ay maputla na at nangungulubot dahil sa matagal na pagkababad sa tubig at matapang na sabon. Pawisan ng kanyang noo at ang kanyang manipis na damit ay basa na rin. Opo, Lola. Malapit na po. Mahinang sagot ng bata. Ang kanyang tinig ay nanginginig dahil sa pagod at gutom. Anong Lola? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, tawagin mo akong senyora. Wala kang karapatang tawagin akong Lola hanggat hindi mo napatutunayan na hindi ka kasing tamad ng nanay mo. Muling singhal ng matanda habang nakatayo sa balkonahe, may hawak na pamaypay at tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang alipin. Sa oras na yon, lumabas si Luwalhati mula sa pintuan, suot ang isang mamahaling bestida na binili gamit ang perang ipinadala ni Tala noong nakaraang buwan. Lumingon siya kay Amihan nang may pandidiri habang maingat na iniiwasan ang mga talsik ng tubig sa kanyang sapatos. Carmencita, bakit ba hinahayaan mong nakakalat ang batang yan dito sa harap? Nakakasira ng view. May darating pa namang bisita, si Valeriano mamaya. Reklamo ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kayabangan. Lumapit siya kay Amihan at sadyang sinipa ang batya ng tubig, dahilan upang mabasa ang bata. Walang nagawa si Amihan kundi ang yumuko at pigilin ang paghikbi. Sa isang sulok, nakatayo si Lourdes, ang kapatid ni Valeriano. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at galit, ngunit wala siyang magawa. Ang kanyang pagiging pipi ay tila isang bilanggo na nagkukulong sa kanyang boses. Nais niyang sumigaw, nais niyang protektahan ang kanyang pamangkin, ngunit sa tuwing susubukan niyang lumapit, ang nanay niyang si Carmencita ay laging nakahanda ang kamay para saktan din siya. Dahan-dahang lumapit si Lourdes kay Amihan, kinuha ang sabon mula sa kamay ng bata upang siya na ang tumapos sa labada. Ngunit hindi pa sila nakakaumpisa, ay isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Lourdes mula kay Carmencita. Isa ka pa! Huwag mong konsintihin ang batang iyan.
Pipi ka na nga. Wala ka pang silbi sa bahay na ito. Doon kayo sa likod. Sa imbakan ng semento kayo matulog ngayong gabi. Habang nangyayari ang kaguluhan, dumating si Valeriano, sakay ng isang bagong motor. Sa halip na pigilan ng kanyang ina at ang kabit, ay ngumiti pa siya kay luwalhati at inabutan ito ng isang supot ng masarap na pagkain. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang sariling anak na nakaluhod sa basang semento. Hayaan mo sila, Mama. Kailangang matutong magtrabaho ng batang iyan para hindi lumaking palamunin, sabi ni Valeriano. Bago pumasok sa loob, ang kanyang tawa ay tila isang laso na humahalo sa hangin. Nang sumapit ang gabi, ang tanging pagkain ni na Amihan at Lourdes ay ang mga tirang kanin na halos panis na. Nakaupo sila sa malamig na sahig ng madilim na bodega. Walang unan, walang kumot, tanging ang init ng yakap ng isa't isa ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Inilabas ni Lourdes ang isang maliit na piraso ng tinapay na itinago niya mula sa kanyang sariling bahagi at ibinigay ito kay Amihan. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang itinaas ni Lourdes ang kanyang kamay at gumamit ng senyas upang sabihin sa bata, "Magtiwala ka, babalik si Mama." Ngunit sa mga oras ding iyon, sa loob ng bahay, masayang nagtatagay ng alak sina Valeriano at luwalhati. Ang usapan nila ay hindi tungkol sa kalagayan ni Tala, kundi kung paano pa nila mas mapapalaki ang perang makukuha nila mula sa sakripisyo ng babaeng hindi nila alam ay kasalukuyang nakabaon sa guho ng isang ospital. Tila isang sumpa ang bawat halakhak nila sa loob ng bahay na itinayo sa pundasyon ng panlilinlang. Ang bawat sandali ng kanilang kasayahan ay isang patalim na unti-unting pumuputol sa huling hibla ng pasensya ng langit. Ang amoy ng nagliliyab na kandila at ang usok mula sa insenso ay bumabalot sa sala ng mansyong itinayo ni Tala. Sa gitna ng silid, isang malaking larawan niya ang nakapatong sa isang mesa na napapaligiran ng mga puting bulaklak. Ngunit sa likod ng mga panalangin binibigkas ng mga kapitbahay, isang nakakasulasok na pagpapanggap ang nagaganap. Si Valeriano ay nakaupo sa isang sulok, nakasuot ng itim na polo at hawak ang isang panyo na paulit-ulit niyang ipinapahid sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig sa tila ba walang katapusang paghikbi. Ang bawat taong lumalapit upang makiramay ay naaawa sa nabiyudong asawa. Napakaagang nawala ni Tala, Valeriano. Napakabuti niyang anak at asawa, bulong ng isang matandang kapitbahay habang hinahaplos ang kanyang likod. Wala na po ang liwanag ng buhay ko, Aling Nena. Paano na kami ng anak ko ngayong wala na ang tanging inaasahan namin? Tugon ni Valeriano. Ang boses ay basag na tila ba gumuho na ang kanyang mundo. Ngunit sa ilalim ng panyong nakatakip sa kanyang mukha, ang kanyang mga labi ay palihim na ngumingiti. Sa kusina, abala naman si Doña Carmencita sa pag-aayos ng mga pagkain para sa mga bisita. Hindi siya nagluluto ng masarap dahil sa lungkot, kundi dahil alam niyang bawat bisitang darating ay mag-iiwan ng abuloy sa loob ng isang kahon na nakalagay sa tabi ng litrato ni Tala. Bilisan mo ang pagkilos, Lourdes. Huwag mong ipakita ang pangit mong mukha sa mga bisita. Baka isipin nilang pinapahirapan natin ang pamilya natin ngayong nagluluksa tayo. Bulong ni Carmencita sa kanyang anak na Pipi, sabay kurot ng mariin sa braso nito. Si Amihan naman ay nakakulong sa madilim na kwarto sa taas. Pinagbawalan siyang bumaba dahil ayaw ni Valeriano na makita ng mga tao ang mga pasa sa braso ng bata at ang namumugto nitong mga mata. Ang bawat sigaw ni Amihan ng "Mama" ay tinatakpan ng malakas na dasal na pinangungunahan ng isang madasaling babae sa sala. Nang makaalis ang mga huling bisita, ang kunwari ay bahay ng lalamigang puso ay biglang naging pugad ng mga kenken. Agad na nilapitan ni Valeriano ang kahon ng abuloy at ibinuhos ang laman nito sa ibabaw ng mesa. Ang mga perang papel at barya ay nagkalat. Lumilikha ng tunog na tila musika sa pandinig nila.
Tingnan mo, luwalhati. Sa isang gabi pa lang, ganito na karami ang nakuha natin, sabi ni Valeriano habang mabilis na binibilang ang pera. Lumabas si luwalhati mula sa madilim na pasilyo, hindi na nakasuot ng simpleng damit, kundi isang mapulang bestida na tila ba na insulto ang pumanaw na si Tala. Iyan lang ba? Huwag kang makontento sa Barya Vale. Ang kailangan natin ay ang dokumento mula sa kumpanya ng insurance. Sabi ng kakilala ko sa gobyerno, milyon-milyon ang makukuha mo kapag napatunayang namatay siya sa gitna ng gulo. Sagot ni luwalhati habang hinahaplos ang braso ng asawa ni Tala. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas, lalakarin ko na ang mga papeles. Sa tulong ng koneksyon natin, mabilis nating makukuha ang perang iyon. At kapag nangyari iyon, maaari na nating palitan ang pangalan ng bahay na ito. Sabat ni Doña Carmencita habang humihigop ng mainit na kape. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, walang nakapansin kay Lourdes na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Hawak niya ang isang basong tubig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at pait. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa litrato ni Tala na nasa sala, ang litrato ng babaeng tanging nagmahal at nagtrato sa kanya bilang tao. Dahan-dahang itinaas ni Lourdes ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang dibdib. Kahit wala siyang boses, ang kanyang puso ay sumisigaw ng katarungan. Tiningnan niya ang mga buwitreng nagpipista sa dugo ng kanyang hipag. Isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi niya hahayaang maging ganap ang tagumpay ng kadiliman. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, lalong naging tahimik ang bahay. Ang tanging maririnig ay ang mahinang iyak ni Amihan mula sa itaas. Isang iyak na tila humihingi ng tulong sa mga bituin. Ang hindi alam ng mga taong nagdiriwang sa loob, ang langit ay nagsisimula ng kumulog, tanda ng paparating na bagyong hindi nila inaasahan. Ang unang naramdaman ni Tala ay ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng aircon na humahalik sa kanyang balat. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, ang kanyang buong katawan ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ang kanyang mga mata ay mabigat, tila may nakadagan na semento sa kanyang mga pilik mata. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang paningin, ang puting kisame ng isang ospital ang bumungad sa kanya. "Nasaan ako?" Bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay tila isang gasgas na tunog sa tuyot niyang lalamunan. "Huwag kang piliting gumalaw, Tala. Ligtas ka na!" Isang baritono at kalmadong boses ang sumagot mula sa kanyang tabi. Isang lalaking nakauniporme ng militar ang nakatayo roon. Siya si Mateo, ang opisyal na humugot sa kanya mula sa mga gumuhong pader ng ospital. Ang kanyang mga mata ay bakas ng pagod, ngunit puno ng paggalang. Sa loob ng 3 araw, hindi iniwan ni Mateo ang kama ni Tala. Tinitiyak na ang bawat paghinga ng babae ay mananatiling matatag. Ang pamilya ko, kailangang malaman ni Valeriano na buhay ako. Nag-aalala sila. Pilit na pakiusap ni Tala habang hinahanap ng kanyang kamay ang kanyang cellphone. "Huminahon ka muna. Gagamitin natin ang computer ko para tingnan ang iyong mga mensahe," wika ni Mateo habang inilalapit ang isang laptop sa kama. Nanginginig ang mga daliri ni Tala habang binubuksan ang kanyang email. Inasahan niyang makakakita siya ng mga mensahe ng pag-aalala, ng mga panalangin, o ng mga luhang nakasulat sa bawat letra mula sa kanyang asawa. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang mensahe mula sa isang hindi kilalang account. Ang tanging nakasulat sa subject line ay, "Panoorin mo ito bago ka bumalik." Ipinindot ni Tala ang play button. Ang video ay malabo at nanginginig, tila kinuha mula sa isang sulok ng madilim na silid. Sa screen, lumitaw ang mukha ni luwalhati na nakaupo sa kama ni Tala, suot ang kanyang mga alahas. Sa tabi nito ay si Valeriano, may hawak na baso ng alak at tumatawa ng malakas. "Vale,
Sigurado ka bang makukuha natin ang insurance? Paano kung magpakita ang bruhang iyon? Marinig ang boses ni Luwalhati sa video. Hindi na yun babalik, mahal. Baon na yun. Sa ilalim ng lupa. Mas mabuti na ring namatay siya roon para hindi na natin kailangang magpaliwanag kung bakit ikaw na ang kasama ko sa kama niya. Sagot ni Valeriano bago hinalikan ang leeg ng kabit. Hindi pa natatapos ang hapdi ay lumabas sa video ang isang bata. Si amihan iyon, gusot ang buhok at namumutla, habang pilit na kinakaladkad ang isang mabigat na balde ng tubig. Lumapit si Luwalhati at tinadyakan ng balde, dahilan upang matumba ang bata sa semento. Sa halip na tulungan, tumawa lang si Valeriano at sinabing, "Huwag mong sirain ang mood natin dahil sa batang yan. Bukas, ipakakansela ko na ang claim para makuha na natin ang pera." Ang bawat salita mula sa video ay tila isang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang puso ni Tala. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa kutsyon. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang paningin ay naging kasing lamig ng yelo. Sa tabi niya, nakita ni Mateo ang lahat. Nakita niya ang pagguho ng mundo ng isang babaeng nag-alay ng lahat para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Tala, tawag niya, puno ng habag. Dahan-dahang lumingon si Tala kay Mateo. Ang kanyang muka ay hindi na bakas ng takot o sakit. Ang malambot at mapagmahal na Tala ay tila naiwan na sa ilalim ng mga gumuhong semento sa gitnang silangan. Mateo? Wika niya, ang boses ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Huwag mong ipapaalam sa kanila na buhay ako. Hayaan mong isipin nilang patay na ang babaeng niloko nila. Huminga ng malalim si Tala. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Gusto nilang kumuha ng insurance mula sa kamatayan ko? Ibibigay ko sa kanila ang impyernong hinahanap nila. Uuwi tayo sa Pilipinas, Mateo. Ngunit hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang anino na susunod sa bawat hakbang nila hanggang sa mawala sa kanila ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging mas lalong nakakabingi. Sa labas, ang hangin ay muling humampas sa bintana. Ngunit sa loob ng dibdib ni Tala, isang apoy na hindi kailanman mamamatay ang nagsimula ng mag-alab. Isang apoy na hindi hihinto hanggat hindi nagiging abo ang lahat ng nagtaksil sa kanya. Ang ulan ay malakas na humahampas sa bubong ng lumang sasakyan na nakaparada sa tapat ng malaking gate ng mansyon. Sa loob, nakaupo si Tala, ang kanyang mukha ay nababalot ng itim na bandana at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bahay na siya mismo ang nagpatayo. Kasama niya si Mateo, na tahimik na nagmamasid sa paligid habang hawak ang manibela. Sigurado ka na ba rito, Tala? Maaari tayong tumawag ng pulis ngayon din. Mahinang tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi pa sapat ang pulis, Mateo. Gusto kong makita nila kung paano guguho ang mundong itinayo nila sa kasinungalingan. Sagot ni Tala. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng ulan sa labas. Dahan-dahang bumukas ang gate at lumabas si Manang Rosa, ang matandang venerable na vusu o katulong na itinuring ni Tala na parang ina. Agad na bumaba si Tala at mabilis na lumapit sa matanda sa ilalim ng kadiliman. Nang makita ni Manang Rosa ang mukha ni Tala, halos mabitawan nito ang dalang supot ng basura. Diyos ko, Tala, buhay ka? Bulong ng matanda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang pisngi ng babae. Opo, Manang, pero huwag kayong maingay. Kailangan kong malaman na saan ang anak ko. Sa tulong ni Manang Rosa, dinala si Tala sa likod ng bahay sa tapat ng isang maliit at madilim na bodega. Doon, sa pamamagitan ng siwang sa pader, nakita ni Tala ang isang tanawin na halos magpatigil sa tibok ng kanyang puso. Si amihan ay nakahiga sa sahig. Ang tanging sapin ay isang manipis at maruming karton. Ang bata ay nanginginig sa ginaw.
habang si Lourdes ay pilit na kinukuskos ang mga bisig ng pamangkin upang bigyan ito ng init. Napahawak si Tala sa pader. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa semento. Ang galit na kanina ay parang baga na lamang ay muling nag-alab bilang isang dambuhalang apoy. Nais niyang sirain ang pinto. Nais niyang yakapin ang anak, ngunit pinigilan siya ni Manang Rosa. "Huwag ngayon, anak. Mapapahamak kayo. Mas mabuting tapusin mo muna ang iyong plano," payo ng matanda. Bumalik si Tala sa sasakyan, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Inilabas niya ang kanyang laptop at tiningnan ang mga dokumentong inihanda ni Mateo. Sa pamamagitan ng koneksyon ni Mateo sa militar at gobyerno, nalaman nilang nag-apply na si Valeriano para sa insurance claim. "Mateo, tawagan mo ang kumpanya ng insurance. Gamitin mo ang pangalan ng abogado mo. Sabihin mo na may irregularidad sa mga dokumentong ipinasa ni Valeriano at kailangang suspindihin ang pagbibigay ng pera dahil sa hinalang fraud o panloloko." Utos ni Tala. "Paano ang mga utang niya? Nalaman ko na nanghiram siya sa mga loan shark para sa kasal nila ni Luwalhati." Balita ni Mateo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. "Mas mabuti. Hayaan nating umasa siya na darating ang pera. Hayaan nating gumastos siya ng perang hindi sa kanya. Kapag hindi dumating ang insurance sa araw ng kasal, doon natin siya hahayaan na kainin ang sarili niyang mga utang." Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mga traidor sa loob ng mansyon, si Tala ay nanatili sa dilim, nagbabantay. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang timer na nagbibilang sa nalalapit na paghuhukom. Ang anino ni Tala ay dahan-dahang lumalaki, handang sakupin ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng pag-ibig. Ngunit ngayon ay puno na ng paghihiganti. Ang matinis na tunog ng telepono ay bumasag sa katahimikan ng opisina ni Valeriano sa loob ng bahay. Hawak ang isang baso ng alak. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Umaasang ito na ang balitang magliligtas sa kanya mula sa mga loan shark na bawat oras ay nagpapadala ng pagbabanta. "Hello? Sir? Kumusta ang insurance claim ng asawa ko?" tanong ni Valeriano. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. "Mr. Valeriano, may masama kaming balita. Kasalukuyang nakahold ang inyong claim dahil sa isang anonymous tip na nagsasabing buhay pa si Mrs. Tala. Kailangan naming magsagawa ng mas malalim na investigasyon bago ilabas ang pondo." Ang sagot ng kabilang linya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Napaupo si Valeriano, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. "Buhay? Imposible iyon. Nakita niyo ang ulat ng gobyerno. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Kailangan ko ang perang iyon." Namatay ang tawag nang hindi siya nakakakuha ng kasiguruhan. Sa labas ng pinto, nakikinig si Luwalhati na kanina pa naiinip sa paghihintay ng balita tungkol sa perang pambili niya ng bagong kotse at alahas para sa kanilang nalalapit na kasal. "Ano na, Vele? Bakit ganyan ang mukha mo?" tanong ni Luwalhati habang pumapasok sa silid. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at walang bahid ng malasakit. "Nakahold ang pera, Luwalhati. May nag-report na buhay pa si Tala," bulong ni Valeriano. "Ano? Sinong magsasabi niyan? Baka ikaw lang ang gumagawa ng kwento dahil ayaw mo nang ibigay sa akin ang ipinangako mong pera." Singhal ng babae, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. Dito nagsimulang kumalat ang lason. Hindi alam ni Valeriano na sa labas ng bintana, sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno, ay may isang pares ng mga mata na nagmamasid. Si Manang Rosa, sa utos ni Tala, ay palihim na nag-iwan ng isang maliit na sobre sa ilalim ng unan ni Valeriano. Nang gabing iyon, habang nag-aaway ang dalawa, nakita ni Valeriano ang sobre. Sa loob nito ay may mga larawan ni Luwalhati na nakikipagkita sa isang lalaking mas bata sa kanya sa isang hotel. Kasama rin ang isang resibo ng mamahaling relo
na binili ni Luwalhati gamit ang account ni Valeriano. Isang relong hindi kailanman nakita ng lalaki. Sino ito, Luwalhati? Ginagamit mo ba ang pera ko para sa ibang lalaki habang ako ay nagkakandara pa kung paano tayo makakaahon? Sigaw ni Valeriano. Ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Wala kang pakialam. At anong pera mo? Pera iyon ni Tala na ninanakaw mo lang din. Pareho lang tayong mandaraya rito, Valeriano. Kaya huwag kang umasta na parang malinis ka. Ganti ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong mansyon. Mula sa itaas, sa madilim na pasilyo, nakasilip si Doña Carmencita. Sa halip na awatin ng dalawa, ay lalong uminit ang kanyang ulo. Ang kanyang pangarap na mamuhay sa luksuryang dala ng insurance ay tila unti-unting naglalaho dahil sa pag-aaway ng dalawa. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng isang ligtas na apartment, nakaupo si Tala sa harap ng mga monitor. Naririnig niya ang bawat sigaw at bawat pagmumura sa pamamagitan ng mga kagamitang inilagay ni Mateo sa loob ng mansyon. Isang malamig na katahimikan ang bumabalot sa kanya. Sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang bitag, Mateo. Wika ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi kailangang dumanak ang dugo. Sapat na ang kanilang kasakiman para sirain ang isa't isa. Pero Tala, delikado pa rin si Amihan. Paano kung ilabas nila ang galit nila sa bata? Tanong ni Mateo, habang maingat na nilalagyan ng mainit na tubig ang baso ni Tala. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan na nating kumilos sa susunod na hakbang. Ang buto ng pagdududa ay tumubo na. Ngayon naman, kailangan nating ipakita sa kanila ang tunay na takot. Ang katahimikan ni Tala ay mas nakakatakot kaysa sa sigawan ni Valeriano at Luwalhati. Sa gitna ng dilim, ang kanyang anino ay tila isang sumpa na unti-unting bumabalot sa bahay na itinayo niya sa pag-ibig, ngunit wawasakin niya sa pamamagitan ng katarungan. Ang katahimikan ng madaling araw ay binasag ng malakas na pagbusina ng isang itim na van sa tapat ng gate ng mansyon. Hindi ito ang karaniwang busina ng mga bisita. Ito ay may kasamang awtoridad at pananakot. Si Valeriano, na hindi nakatulog dahil sa kaiisip sa kanyang mga utang, ay mabilis na sumilip sa bintana. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib nang makita ang tatlong lalaking may malalaking katawan at puno ng tattoo sa braso na bumababa mula sa sasakyan. Valeriano, alam naming nandyan ka. Huwag mo kaming paghintayin. Ang sigaw ng isang lalaki na may paos na boses ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Mabilis na bumaba si Valeriano. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto. Sandali lang! Sandali lang! Huwag kayong maingay. Baka marinig ng mga kapitbahay. Pakiusap niya habang lumalabas sa balkonahe. Wala kaming pakialam sa mga kapitbahay mo. Ang kailangan namin ay ang 5 milyong piso na kinuha mo sa amin para sa magarbo mong kasal. Sabi mo, matatapos na ang insurance claim ng asawa mo. Nasaan na ang pera? Ang pinuno ng mga lalaki ay lumapit at hinawakan si Valeriano sa kwelyo ng kanyang mamahaling seda na pantulog. Sa loob ng bahay, nagising si Doña Carmencita at Luwalhati. Sa halip na tumulong, si Luwalhati ay nagtago sa likod ng kurtina habang si Carmencita ay nagsimulang magsisigaw sa takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tahimik na pagpapasya ang nagaganap sa madilim na sulok ng kusina. Si Lourdes, na kanina pa nakikinig sa usapan, ay alam na ang panganib na nagbabanta sa kanila, lalo na kay Amihan. Nakita niya kung paano tumingin ang isa sa mga lalaki sa loob ng bahay, tila naghahanap ng anumang bagay na may halaga na maaari nilang kunin. Alam ni Lourdes na kapag hindi nakabayad si Valeriano, ang kanyang pamangkin ang magiging kabayaran ng kasakiman ng kanyang sariling kuya. Dahan-dahang pumasok si Lourdes sa bodega kung saan natutulog si Amihan. Ang bata ay nagising dahil sa ingay sa labas. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng takot. Hindi nagsalita si Lourdes
Sa halip, inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang labi upang hilingin ang katahimikan ng bata. Kinuha niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit at ang botelya ng tubig na itinago niya. Sa labas, ang sitwasyon ay lalong naging marahas. Wala pa ang pera. Nagkaroon lang ng kaunting aberya sa bangko. Bigyan niyo pa ako ng 3 araw. Pagsusumamo ni Valeriano habang ang kanyang mukha ay basang-basa na ng pawis. 3 araw? Sige, bibigyan ka namin ng 3 araw. Pero bilang garantiya, kukunin namin ang batang nakita namin sa mga litrato mo. Ibebenta namin siya sa mga sindikato para mabawi ang kalahati ng utang mo. Ang malamig na boses ng lalaki ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Valeriano. Imbes na tumanggi ng mariin, si Valeriano ay natahimik. Ang kanyang takot sa sariling buhay ay mas matimbang kaysa sa kaligtasan ng kanyang anak. Huwag ang bata. Pero kung yun lang ang paraan, ang pabulong niyang sagot ay sapat na upang marinig ni Lourdes na nasa kabilang panig ng pader. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Hindi siya makapaniwala na ang sarili niyang kuya ay handang ipamigay ang sariling dugo at laman. Sa sandaling iyon, ang takot ni Lourdes ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Amihan at dahan-dahang binuksan ang maliit na bintana sa likod ng bodega na patungo sa bakanteng lote. Dito tayo, Amihan. Dahan-dahan lang. Ang tinig ni Lourdes sa loob ng kanyang isipan ay puno ng determinasyon. Inuna niyang ilabas ang bata. Ang bawat galaw nila ay kailangang maging kasing tahimik ng pagpatak ng hamog sa dahon. Nang makalabas na si Amihan, dahan-dahang sumunod si Lourdes. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, tila isang tambol na naririnig niya sa kanyang sariling mga tainga. Nasa labas na sila. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa kanilang mga pisngi. Ang kalayaan ay ilang hakbang na lamang ang layo. Kailangan lang nilang makatawid sa mababang bakod patungo sa kalsada kung saan alam ni Lourdes na matatagpuan nila ang kaligtasan. Ngunit bago pa man maihakbang ni Lourdes ang kanyang paa patungo sa kalsada, isang matigas at magaspang na kamay ang biglang sumunggab sa kanyang sakong. Ang bigat ng hawak na yon ay tila isang bakal na kadena na pumigil sa kanyang pagtakas. Napalingon si Lourdes sa takot. Sa gitna ng madilim na ilalim ng puno, aninag niya ang isang pares ng mga matang puno ng galit at lason. Hindi ito ang mga lalaking naniningil ng utang. Ito ay ang taong pinakakinatatakutan niya sa loob ng bahay na yon. Saan kayo pupunta? Ang pabulong na boses na yon ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw ng mga lalaki sa harap. Si Amihan ay napasigaw ng mahina, ngunit agad na tinakpan ng taong yon ang bibig ng bata. Ang huling nakita ni Lourdes bago siya tuluyang hinila pabalik sa dilim ay ang papasikat na araw na tila ayaw ng sumikat para sa kanila. Ang loob ng katedral ay nababalot ng bango ng mga sariwang rosas at liryo. Ngunit para kay Valeriano, ang bawat samyo ng bulaklak ay tila amoy ng isang mabulok na bangkay. Nakatayo siya sa harap ng altar, suot ang kanyang mamahaling barong na gawa sa pinong tela ng pinya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa matatalas na tingin ng 4 na lalaking nakaupo sa unang hanay ng mga upuan. Sila ang mga naniningil ng utang na nagpanggap na mga ninong sa kasal, nagmamasid sa bawat galaw niya, naghihintay ng perang ipinangako niya. Sa likod ng altar, sa loob ng maliit at madilim na silid-imbakan ng kanilang mansyon, ang katahimikan ay nababasag lamang ng mabigat na paghinga ni Lourdes. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa, at ang kanyang bibig ay busal ng isang piraso ng basahan. Sa kanyang tabi, si Amihan ay nakayakap sa kanyang binti. Ang mukha ng bata ay puno ng luhang natuyo na sa alikabok. Ang kanilang pagtakas ay naudlot nang mahuli sila ni Valeriano, na sa gitna ng desperasyon ay nagawa silang saktan
at ikulong upang walang makagulo sa kanyang espesyal na araw. Huwag kang malikot, amihan. Magiging maayos din ang lahat. Ang pakiusap ni Lourdes sa kanyang isipan habang ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa pait. Nakikita niya sa maliit na siwang ng pinto ang liwanag ng araw na tila nangungutya sa kanilang kalagayan. Samantala, nagsimulang tumugtog ang organo sa loob ng simbahan, isang malakas at maringal na musika na pumuno sa bawat sulok ng katedral. Ang malaking pinto ng simbahan ay dahan-dahang bumukas at pumasok si Luwalhati. Napakaganda niya sa kanyang puting bestida na may mahabang buntot, ngunit sa likod ng makapal na makeup ay ang isang babaeng handang iwan ang lahat kapag nakuha na ang huling sentimo mula sa pamilya. Sa tabi ng altar, si Doña Carmencita ay nakaupo ng may tuwid na likod. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang nakatingin sa mga kapitbahay na inimbitahan nila. Ngunit ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang tsaa na ipinainom sa kanya ni Luwalhati bago sila umalis ng bahay ay may halong pampatulog. Ang matanda ay tila isang estatwang, unti-unting nawawalan ng buhay sa gitna ng pagdiriwang. Nagsimula na ang seremonya. Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw. Binibigkas ang mga salitang dapat sana ay sagrado. Ngunit para kay Valeriano, ang bawat salita ay tila isang hatol. Paulit-ulit niyang kinakapa ang kanyang bulsa. Umaasang sa isang himala ay biglang lilitaw ang tsekeng magliligtas sa kanya mula sa mga kuko ng mga lalaking nasa harap niya. Valeriano, tinatanggap mo ba si Luwalhati bilang iyong mapapangasawa? Tanong ng pari. Oo po, padre. Ang sagot ni Valeriano ay halos hindi marinig. Tila isang bulong mula sa isang taong nalulunod. Luwalhati, tinatanggap mo ba si Valeriano? Bago pa man makasagot ang babae, ang pari ay tumigil at tumingin sa mga taong naroon. Kung mayroon mang sino man dito na may sapat na dahilan upang tutulan ang kasalang ito, magsalita na ngayon o manahimik na habang buhay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa katedral. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng mga electric fan sa itaas at ang mabigat na paghinga ng mga tao. Ang mga naniningil ng utang ay nagsimula ng humawak sa kanilang mga baywang, handang kumilos kapag natapos ang seremonya ng walang pera. Biglang, ang malakas na tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa semento ay narinig mula sa likuran. Ang dambuhalang pinto ng katedral na kanina ay sarado, ay biglang bumukas ng may malakas na puwersa dahilan upang ang lahat ay lumingon. Isang babaeng balot ng itim na kasuutan ang nakatayo sa gitna ng pintuan. Ang kanyang mahabang belo ay tinatangay ng hangin at ang kanyang mga hakbang ay lumilikha ng isang ritmong tila tibok ng pusong puno ng galit. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa sahig ay nagpapaalingaw-ngaw ng isang babalang hindi maaring baliwalain. Itigil ang kasal na ito. Ang boses na yon ay hindi malakas, ngunit ito ay sapat na upang patigilin ang mundo ni Valeriano. Ito ay boses na nagmula sa kailaliman ng lupa, boses na matagal na nilang inakalang ibinaon na nila sa limot. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang kamay at inalis ang itim na belo na tumatakip sa kanyang mukha. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay tumama sa kanyang balat, na nagbigay sa kanya ng anyong tila isang anghel na bumangon mula sa impyerno. Napabitaw si Valeriano sa kamay ni Luwalhati. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Tala, ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi, isang pangalan na tila isang sumpa na ngayon ay nagkatotoo sa harap niya. Ang babaeng inakala nilang naging abo na ay nakatayo sa kanilang harapan. Dala ang isang katotohanang handang sumunog sa lahat ng kanilang dinalang kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay kasing bigat ng isang malaking bato. Ang bawat mata
ay nakapako kay Tala, ang babaeng tila bumangon mula sa kanyang sariling puntod. Ang kanyang itim na kasuutan ay nagmistulang anino ng kamatayan sa gitna ng mga taong nakasuot ng puti. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng pasilyo, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hatol na papalapit sa altar. Tala, paanong... Ang dila ni Valeriano ay tila naging semento. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot na hindi niya kailanman naramdaman. Bakit, Valeriano? Akala mo ba ay habang buhay kang makakapagtago sa ilalim ng lupang ipinahukay mo para sa akin? Ang boses ni Tala ay kalmado, ngunit may talim na mas matalas pa sa anumang patalim. Huminto siya sa harap ng magkasintahan, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa nanginginig na si Luwalhati. Sisinungaling ka! Patay na si Tala! Isang impostor ka lang! Sigaw ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Sinubukan niyang kumapit sa braso ni Valeriano, ngunit mabilis na iniiwas ng lalaki ang kanyang sarili. Tila ba ang kabit ay isang ketong na ayaw niyang mahawakan. Lumingon si Tala sa mga taong naroroon. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Narito ang katotohanang pilit nilang ibinaon. Ang ulat ng ospital na nagsasabing ako ay nakaligtas at ang pekeng death certificate na ipinagawa ni Valeriano upang makuha ang aking insurance. Isang panloloko sa gobyerno, isang panloloko sa pamilya, at isang panloloko sa inyong lahat. Inihagis ni Tala ang mga papeles sa paanan ni Valeriano. Ang mga puting papel ay nagliparan, tila mga pakpak ng ibon na nagdadala ng balita ng kanilang kapahamakan. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Mula sa likuran, pumasok si Mateo kasama ang 2 pulis. Hawak ni Mateo ang isang remote control at itinutok ito sa malaking screen na nakakabit sa dingding ng simbahan. Ang screen na dapat sana ay magpapakita ng mga video ng sweet moments ng ikakasal. Ang lumabas sa screen ay hindi mga larawan ng pag-ibig. Ito ay ang malabo, ngunit malinaw na video na kinuha ni Lourdes. Ang buong katedral ay nakasaksi kung paano sinipa ni Luwalhati ang balde ng tubig na bitbit ni Amihan at kung paano tumawa si Valeriano habang sinasabi ang mga katagang, mabilis na nating makukuha ang insurance para makapagpakasal na tayo. Isang sabay-sabay na singhap ng galit ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga naniningil ng utang sa unang hanay ay tumayo na rin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot dahil nalaman nilang wala silang makukuhang pera mula sa isang patay na hindi naman talaga namatay. Hayop ka, Valeriano. Ang malakas na tinig ni Tala ay pumuno sa katedral. Pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko ang buhay ko para sa bahay na ito, para sa inyo. Pero ang tanging ibinalik mo ay ang pagpapahirap sa sarili nating anak. Dahan-dahan siyang lumapit kay Valeriano. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ng lalaki. Isang sampal na naglalaman ng 5 taong pagod, puyat at pangungulila. Napasubsob si Valeriano sa altar. Ang kanyang korona ng kasinungalingan ay tuluyan ng nalaglag. Police officer, arestuhin niyo sila. Utos ni Mateo sa mga kasamang pulis. Kasong insurance fraud, child abuse, at grave threats. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Luwalhati na tumakbo patungo sa pintuan, ngunit hinarang siya ni Mateo. Saan ka pupunta, Luwalhati? Iniwan ka na ng babe 2 mo. Kinuha na niya ang lahat ng alahas na itinago mo sa ilalim ng kama ni Tala. Wala ka nang babalikan. Napaluhod si Luwalhati. Nagsimula siyang humagulgol, ngunit wala nang sino mang naawa sa kanya. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang mga panalangin ay napalitan ng mga sumpa para sa mga taong gumamit ng simbahan upang pagtakpan ang kanilang kasamaan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, ang puso ni Tala ay nananatiling bigo.
Lumingon siya kay Valeriano na ngayon ay pilit na pinupino ng mga pulis ang mga posas sa kanyang mga kamay. Nasaan ang anak ko? Valeriano, nasaan si Amihan? Ang tawa ni Valeriano ay naging isang baliw na hagikhik. Huli na, Tala. Huli na. Ang bahay na itinayo mo, magiging abo na rin yon, kasama ang lahat ng alaala mo. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang kanyang paningin ay nagdilim nang makita niya sa labas ng bintana ng katedral ang makapal na itim na usok na nagmumula sa direksyon ng kanilang mansyon. Ang kagalakan ng katarungan ay agad na napalitan ng matinding takot para sa buhay ng kanyang anak. Amihan, ang huling sigaw ni Tala bago siya mabilis na tumakbo palabas ng simbahan, hindi alintana ang kanyang suot na damit o ang mga taong nakatingin sa kanya. Ang laban para sa katarungan ay tapos na, ngunit ang laban para sa buhay ng kanyang anak ay nagsisimula pa lamang. Walang mas masakit sa isang ina, kundi ang makita ang kanyang pinakamahalagang kayamanan na unti-unting nilalamon ng apoy. Habang papalapit ang sasakyan ni Tala at Mateo sa mansyon, ang langit na kanina ay asul ay nabalot na ng makapal at kulay abong usok. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa semento ay tila napakabagal para sa pusong gustong lumipad patungo sa kanyang anak. Amihan, ang anak ko! Ang sigaw ni Tala ay naging isang hikbi nang makita ang bahay na itinayo niya sa gitna ng disyerto ay ngayon ay nagmistulang isang dambuhalang sulo. Ang mga bintanang salamin ay isa-isang nababasag dahil sa tindi ng init. Lumilikha ng mga tunog na tila nagmumura sa katahimikan ng paligid. Hindi pa tuluyang humihinto ang sasakyan ay bumaba na si Tala. Hindi niya alintana ang panganib. Hindi niya nararamdaman ang init na humahalik sa kanyang balat. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit na bintana ng bodega kung saan alam niyang nakakulong ang kanyang anak. Tala, sandali! Masyadong mapanganib! Sigaw ni Mateo habang mabilis na humahabol. Hinawakan niya ang braso ni Tala, ngunit ang lakas ng isang ina ay hindi kayang pigilan ng kahit anong bisig. Bitawan mo ako, Mateo. Nariyan ang anak ko. Nariyan si Lourdes. Pakiusap ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa mga luhang puno ng determinasyon. Sa loob ng nagbabagang bodega, ang hangin ay naging kasing init ng kumukulong tubig. Si Lourdes ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nakayukod sa ibabaw ni Amihan. Ginagamit niya ang sariling likod bilang kalasag laban sa mga bumabagsak na uling at mainit na alikabok mula sa kisame. Ang kanyang mga baga ay tila puno na ng buhangin at ang bawat paghinga niya ay isang pagdurusa. Mama, Mama. Ang mahinang tinig ni Amihan ay halos hindi na marinig. Ang bata ay nakayakap ng mahigpit sa baywang ng kanyang tita. Ang kanyang maliit na mukha ay nakabaon sa dibdib ni Lourdes. Sa labas, gamit ang isang malaking tipak ng kahoy, pilit na sinisira ni Mateo at Tala ang pintuan ng bodega. Ang bawat paghampas ay nagpapatalsik ng mga baga ng apoy. Sa wakas, sa isang malakas na pagtulak, ang pinto ay bumigay. Ang usok na kanina ay nakakulong, ay biglang sumambulat palabas, tila isang halimaw na naghahanap ng biktima. Amihan, Lourdes, sigaw ni Tala habang sumusugod sa loob. Tinatakpan ng kanyang ilong ng dulo ng kanyang damit. Natagpuan niya sila sa sulok. Agad na binuhat ni Mateo ang nanghihinang si Lourdes habang si Tala ay mabilis na kinuha si Amihan mula sa sahig. Sa sandaling maglapat ang kanilang balat, naramdaman ni Tala ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang anak. Isang tibok na nagsasabing buhay pa ang kanyang mundo. Nakuha ko na siya, Mateo. Labas na. Paglabas nila ng bodega, ang huling bahagi ng bubong ay gumuho. Lumilikha ng isang malakas na pagyanig na tila ba ang lupa mismo ay sumusuko na.
Ang mansyong simbolo ng sakripisyo ni Tala ay tuluyan ng naging tumpok ng mga nagbabagang uling sa likuran nila. Inilapag ni Tala si Amihan sa damuhan, malayo sa init. Ang bata ay dahan-dahang imulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa luha at usok. Nang makita niya ang mukha ng kanyang ina, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Mama, amoy bituin ka na ulit," bulong ng bata bago tuluyang nawalan ng malay dahil sa pagod. Niyakap ni Tala ang kanyang anak nang mahigpit na tila ba ayaw na niya itong pakawalan kailanman. Sa tabi nila, si Lourdes ay inaalalayan ni Mateo. Ang babaeng Pipi ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Tala. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit sa kanilang mga tingin ay naroon ang pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng kahit anong kayamanan. Ang gabi ay lumalim at ang apoy ay dahan-dahang namamatay. Sa gitna ng kadiliman, nakatayo ang 4 na anino sa harap ng mga guho. Wala na ang bahay, wala na ang pera, at wala na ang mga taong nagtaksil sa kanila. Ngunit sa ilalim ng malamig na hangin, naramdaman ni Tala ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang lahat ay naging abo. Ngunit mula sa mga abong yon, isang bagong buhay ang handa ng sumibol. Kasama si Mateo na nakatayo sa kanyang tabi at ang kanyang pamilya sa kanyang mga bisig. Alam ni Tala na ang pinakamagandang bahagi ng kanyang kwento ay magsisimula pa lamang. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng hapdi at usok. Sa isang malawak na lupain, sa paanan ng bundok sa probinsya, kung saan ang hangin ay laging amoy pine trees at sariwang lupa, isang bagong buhay ang yumayabok. Ang katahimikan dito ay hindi nakakabingi. Ito ay puno ng awit ng mga ibon at ang banayad na pagaspas ng mga dahon sa bawat ihip ng hangin. Si Tala ay nakatayo sa beranda ng kanilang simpleng bahay na gawa sa kahoy at bato. Wala na ang marangyang mansyong itinayo sa pundasyon ng dusa. Ang bahay na ito ay maliit, ngunit ang bawat sulok ay puno ng liwanag. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Pinagmamasdan ang malawak na taniman ng mga bulaklak na siya mismo ang nag-aalaga. Mula sa maliit na radyo sa loob ng kusina, narinig niya ang balita tungkol sa pagkakabasura ng apela ng isang bilanggong nagngangalang Valeriano. Ayon sa balita, ang lalaki ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng madilim na selda. Tinalikuran ng lahat at madalas na nagiging tampulan ng tukso ng ibang mga preso. Ang kanyang ina, si Doña Carmencita, ay nananatiling nakaratay sa isang pampublikong pasilidad. Paralisado ang kalahati ng katawan at walang ibang makausap kundi ang sariling anino. Samantala, may mga ulat na isang babaeng dati ay marangya, ngunit ngayon ay madungis at nawawala sa sariling kaisipan. Ang madalas makitang palahoy-lahoy sa mga lansangan ng Maynila, bitbit ang mga basyong bote na tila bayo ng kanyang mga alahas. Huminga ng malalim si Tala at dahan-dahang pinatay ang radyo. Sa kanyang loob, wala na ang nagniningas na galit. Hindi niya pinatawad ang kanilang ginawa upang maging magkaibigan silang muli, kundi pinatawad niya ang kanyang sarili upang hindi na maging bihag ng kanilang kasamaan. Ang katarungan ay naibigay na ng batas at ng tadhana, at ang kanyang obligasyon sa nakaraan ay ganap nang natapos. "Mama, tingnan mo ang nakuha ko." Ang masayang sigaw ni Amihan ay pumuno sa bakuran. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanya. Bitbit ang isang basket ng mga sariwang prutas. Ang kanyang mga pisngi ay mapula at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalusugan at kagalakan. Wala na ang mga pasa sa kanyang braso, tanging ang malambot na balat na hinahalikan ng araw ang makikita. Sa likod ng bata ay si Lourdes na maingat na naglalakad. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw
upang gumawa ng mga senyas. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng sign language, sa wakas ay nahanap na ni Lourdes ang kanyang boses. Ipinahiwatig niya kay Tala na ang hapunan ay handa na. Nginitian siya ni Tala ng may buong pagmamahal. Si Lourdes ay hindi na itinuturing na isang pabigat o isang lihim na itinatago sa bodega. Siya ay naging matibay na haligi ng kanilang bagong pamilya. Isang matipunong anino ang lumitaw mula sa likuran ni Tala. Ang mga bisig ni Mateo ay dahan-dahang pumaligid sa kanyang baywang, isang yakap na nagpaparamdam ng kaligtasan at kapayapaan. Isang matamis na halik ang idinampi ni Mateo sa kanyang noo, isang pangako ng katapatan na hindi na kailangang bigkasin pa. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Mateo sa kanyang malalim at mapayapang tinig. Higit pa sa handa, Mateo. Narito na ang lahat ng kailangan ko. Sagot ni Tala habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa madilim na langit, ang kanilang tahanan ay naging tila isang maliit na parola sa gitna ng kadiliman. Napagtanto ni Tala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng insurance o sa gara ng mansyon. Ang tunay na tahanan ay binuo mula sa mga pusong marunong magsakripisyo ng tama, marunong tumayo para sa katarungan, at higit sa lahat, marunong magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ang bawat bituin sa langit ay tila nagpapaalala sa kanya. Mula sa pinakamaitim na abo ng pagtataksil, ang isang babae ay maaaring muling sumilang. Mas matatag, mas maliwanag, at handang magbigay ng liwanag sa iba. Ang kwento ni Tala ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang dakilang paghilom na magpapatuloy hanggang sa dulo ng panahon.